Hindi biro ang Lakers, 8 sunod na panalo. Binura ang double-digit lead para talunin ng Knicks. Warriors panalo sa Nets, may 3 aral na napulot at Draymond Green kumbinsido na ngayon. Karapat dapat mapabilang si Curry sa GOAT conversation. Humarap ang Los Angeles Lakers sa marahil pinakamahirap nilang pagsubok mula nang mapasama si Luka Doncic sa kanilang lineup nitong araw at sila'y pumasa. Kalaban ang New York Knicks na nasa ikatlong pwesto sa East. Bumangon ang Lakers mula sa double-digit na tambak ng Knicks sa fourth quarter upang dalhin ang laro sa overtime kung saan nakuha nila ang panalo. Ito ang ika-8 sunod nilang tagumpay. Pinangunahan ni Doncic ang team sa opensa, nagtala ng 32 points, 12 assists, 7 rebounds and 4 steals habang nag-ambag si LeBron James ng 31 points, 12 rebounds and 8 assists. Mula nang dumating si Luka sa team, naging dominante sila sa kanilang mga laro. Sa kasamaang palad, naging tensyonado ang overtime nang ma-shoot ang 1 minuto sa laro matapos matapilok si Jalen Brunson habang nagda-drive papunta sa basket. Nakita sa mukha ni Brunson ang matinding sakit habang nakahiga sa sahig, ngunit nanatili siya sa laro upang maipasok ang kanyang free throws at maitay ang laban bago tuluyang umalis patungo sa locker room. Hindi na siya nakabalik sa laro. Ang huling minuto ng fourth quarter ay isang matinding sagupaan. Matapos malugmok sa buong ikatlong quarter at halos buong ika-4 na quarter, nakabalik ang Lakers sa laro sa pamamagitan ng isang scoring run at patuloy na nagpalitan ng puntos ang magkabilang panig. Isang tres mula kay Gabe Vincent na sinet up ng assist mula kay LeBron at sinabayan ng isang hindi natawag na charging foul ng mga opisyal ang nagbigay sa Lakers ng kanilang unang lead mula pa noong second quarter. Agad namang bumawi ang Knicks. Isang clutch play mula kay Jalen Brunson ang nagtay sa laro sa natitirang segundo at sunod-sunod na defensive stops mula sa parehong team ang nagdala sa laban sa overtime. Nagkaroon ng magandang pagkakataon ang Knicks na manalo sa buzzer, ngunit matibay ang depensa ng Lakers kaya't napilitan si Brunson na ipasa ang bola kay Josh Hart na hindi na nagawang bitawan ang potensyal na game-winning shot bago ang final buzzer. Kung maituturing na pagsubok ang laban na ito, pinatunayan ng bagong anyo ng Lakers na sila'y isang tunay na puwersa. Dahil sa panalong ito, umangat sila sa ikalawang pwesto sa West na may ilang laro pang natitira sa regular season. Kung matatapos ang season ngayon, makakaharap nila sa unang round ng NBA playoffs ang mananalo sa play-in game sa pagitan ng Minnesota Timberwolves at Los Angeles Clippers. Sa kabilang balita naman, pinapawisan pa sa amoy ng pagdiriwang ng ika-35 kaarawan ni Draymond Green, pinaghirapan ng Warriors ang isang comeback na panalo laban sa Brooklyn Nets nitong araw sa Barclays Center. Isang masayang biyahe pa uwi patungong San Francisco. Si Steph Curry at Jimmy Butler ay bumuo ng isang dynamic duo na nagpapangarap sa Warriors ng isa pang parada ng kampyonato sa NBA. Patuloy ang maiinit na laro ni Curry na mayagpag sa kanilang road trip. Pinatunayan naman ni Butler kung bakit siya ang perpektong karagdagan sa team lalo na sa kanyang husay sa free throw line. Nagniningning man ang mga stars, nagpakitang gilas din ang mga role players ng Warriors. Si Gary Payton ay nagtala ng kanyang pinakamagandang laro ngayong season at nagbigay din ng matinding depensa. Ang rookie na si Quinten Post ay nag-shoot ng mahahalagang 3-pointers at nagbigay ng mahalagang kontribusyon sa opensa at depensa. Nagdala naman ng enerhiya si Gui Santos na nagbigay ng positibong epekto sa laro. May mga pangit na simula ngunit kakaiba ang ipinakita ng Warriors sa unang bahagi ng laro. Una, napilitang lumabas si Brandon Podziemski sa unang minuto pa lang dahil sa pananakit ng kanyang likod. Sinubukang pigilan ni Coach Steve Kerr ang pagbagsak ng laro ng Warriors sa pamamagitan ng isang maagang timeout, ngunit patuloy na lumaki ang kalamangan ng Nets. Sa loob ng first quarter, hirap ang Warriors sa opensa at depensa habang mas agresibo ang Nets. Natapos ang first quarter na may malaking lead ang Nets at ang pinakakakaibang bahagi ay ang pagtawag ng isang technical foul laban kay Coach Steve Kerr. Hindi ito naging spark para sa Warriors, ngunit isang sagupaan sa dulo ng unang quarter ang tila nagpagising sa kanila. Suot ang isang itim na maskara matapos mabali ang kanyang ilang laro ang nakalipas, nasangkot si Payton sa isang sagupaan laban kay Zaire Williams. Ito ang nagbigay ng sigla sa Warriors. Pagsisimula ng ikalawang quarter, nagpasabog agad si Post ng isang 3-pointer at ipinakita ang kanyang kumpiyansa. Habang lumilipas ang laro, unti-unting pinuputol ng Warriors ang lead ng Nets.
Matapos ang mababang opensa sa first quarter, bumawi sila sa ikalawa at mas naging agresibo sa depensa. Nagbigay pa ng kasiyahan si Curry nang bumitaw ng 3 mula sa logo bago matapos ang first half. Isang 3-pointer mula kay Butler ang nagbigay sa Golden State ng unang lead nila sa laro sa ikatlong quarter. Sa puntong ito, ang mga minuto nang wala si Steph ay opisyal ng naging Butler minutes. Ito ang dahilan kung bakit kinuha ng Warriors si Butler, hindi lang para talunin ang Nets, kundi para tiyakin ang katatagan ng team tuwing kailangang magpahinga ni Curry. Pumasok si Butler sa laro nang dehado pa ang Warriors, ngunit nang bumalik si Curry, sila na ang may kalamangan. Sa loob ng panahong iyon, kinontrol ng Warriors ang laro. Umiskor si Butler ng mahahalagang puntos at nagbigay ng mahusay na kontribusyon sa opensa at depensa. Ang kanyang estilo ng pisikal na laro ay nagdala ng bagong dimensyon sa Warriors. Ang dating kulang sa Warriors, si Butler ang bumubuo. Patuloy siyang nagbibigay ng malaking kontribusyon sa team at nagdadala ng kumpiyansa sa kanilang pag-asang muling makuha ang kampyonato. Speaking of Warriors, hindi na ikinagulat ng kahit sino na sumang-ayon si Draymond Green sa pananaw ni Shaquille O'Neal na ang kanyang teammates na si Steph Curry ay nararapat mapasama sa usapan ng pinakadakilang player sa kasaysayan ng NBA. Ngunit sa paghahambing kay Curry sa iba pang alamat ng basketball tulad nina LeBron James at Michael Jordan, naniniwala si Green na ang hari ng 3-pointers ay naiiba sa lahat. Sigurado akong kasali siya sa greatest of all time na usapan ani ni Green sa episode ng The Draymond Green Show with Baron Davis nitong Huwebes. Kapag pinag-uusapan natin ang ginagawa niya sa loob ng basketball court, ng buong respeto kay LeBron James, ng buong respeto kay Michael Jordan, wala pang ibang player sa kasaysayan ng NBA ang pinaghandaan at binantayan ng ganito kahigpit tulad ng pagbabantay kay Steph Curry. Nakalaro ako sa NBA Finals laban sa Cleveland Cavaliers at nagkaroon ako ng madadaling layup, dunk at transition points dahil lang sa kanya. Dahil tumatakbo siya sa gilid, mas pipiliin ng depensa na takpan ng 3-pointer niya kaysa bantayan ako, kaya nagkakaroon ako ng madadaling puntos. Hanggang ngayon, sa kanyang ika-16 na taon sa liga, may 3 o 4 na depensang nakatutok sa kanya sa bawat posisyon. Lahat ng estratehiya ay nakatuon sa pagpigil sa kanya. Ang paraan ng paglalaro ng basketball ngayon ay dahil kay Steph Curry. Kung iniayon ang laro ng basketball sa estilo mo dahil ikaw ay kakaiba, at kung iniisip ng lahat na yan ang dapat nating gawin, paano mo masasabi na hindi siya kasali sa GOAT na usapan? Ang paghanga ni Green kay James ay matagal nang alam ng lahat, ngunit malinaw kung saan siya panig pagdating sa natatanging epekto ni Curry sa laro. Ang kanyang pambihirang shooting ay tiyak na binago ang basketball, at bagamat maraming mahuhusay na player na maaaring ituring na greatest of all time, ang sukat at husay ni Curry sa pag-shoot ang nagtatangi sa kanya. Sa edad na 36 at papasok sa kanyang ika-37 kaarawan sa susunod na linggo, patuloy pa rin siyang naglalaro na parang nasa kasagsagan ng kanyang prime at patuloy na nangingibabaw sa court sa pamamagitan ng kanyang gravity. Ipinunto ni O'Neal na dapat isama si Curry sa GOAT na usapan noong TNT broadcast ng laban ng Golden State laban sa New York Knicks nitong Miyerkules sa Madison Square Garden. Sa larong iyon, pinangunahan ni Curry ang comeback victory ng Warriors matapos umiskor ng 14 sa kanyang 28 puntos sa ikatlong quarter, bago tuluyang sinilyuhan ang panalo sa pamamagitan ng 2 clutch 3-pointers sa huling bahagi ng laro. Mula nang matapos ang NBA trade deadline kung saan dumating si Jimmy Butler sa Bay Area, tila mas nag-apoy ang laro ni Curry. Simula noong Pebrero 6, patuloy niyang ipinapakita ang kanyang husay, pinamumunuan ang Warriors sa bawat laban. Isa na namang kahangahangang buwan sa buhay ni Steph Curry, ang walang dudang greatest of all time sa puso ng Dub Nation. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan?